makikilala ko as isa sa mga pinakamatalinong taong kilala ko at Naman. pinakamagaling sa kanyang serbisyo. Naman. At yan ay walang iba kundi ang number 34, Raul Lambino or Attorney Raul Lambino. Diba? Numero 34 sa balota, ang kabaka ng bayan at lambing Lambing! na natin sa Senado, Attorney Raul Lambino! Bakit? May kiss pa talaga, Attorney, ha? May kiss pa talaga. Nagselo si Eric kagad, ano? Salamat, Giselle. Matagal na kami magkaibigan ni Giselle for, di ko na bibilahin kung ilang taon. Magandang hapon po sa ating lahat. Naimbag nga malem, kadagiti, kapadak nga Ilocano nga pudpudno nga Ilocano. Masanto siya ngaram at saray kaluyagan tan kabaluyan at Pangasinan. Maya pagat panapon sa ating mga kabalin. Maray ahapon sa ating mga taga Bicol. Maayong hapon, kaninong tanan. No? Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Buenas tardes sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Alam po ninyo, itong aking mga kasamang kandidato rito pagkasenador, lahat may relasyon po ako sa kanila na nakalipas. Unahin ko na yung pinakabatang kandidato, si Attorney Jimmy Bundok. Bata-bata pa siya noon, kagaling kumanta niyan, kagaling maggitara. So lahat ng kanyang gimmick o kaya pinupuntahan ko para panoorin siyang kumanta. Dahil napakagaling talaga, napakatalento. At natutuwa ako ngayon na si Jimmy ay naging abogado at kasama ko siya ngayon bilang isa sa mga kandidato ng Duterte team. PDP Laban. Isunod ko na yung executive secretary natin. Hindi pa siya abogado noon, si Attorney Vic, kasama ko na yan. Sa law office ko pumupunta yan si Attorney Vic bago siya naging abogado. At isinama ko siya sa politika dahil kinukumbinsi namin noon si Secretary Juan Flavier na senador para tumakbo siyang presidente noong 2004. 2003, payag na sana si Senator Flavier na tatakbong presidente at kasama ko si Vic Rodriguez. Umiikot kami dyan sa buong Northern Luzon para ikampanya na yung Juan Flavier for president. Ngayon, abogado na siya. At masasabi ko, tama nga ang sabi nila, yung teacher ay lalampasan ng estudyante. Kasi naging ordinary cabinet member lang ako ni PRRD, pero si Attorney Vic Rodriguez, naging primus inter pares, executive secretary siya. Si Philip Salvador, katulad ni Jimmy Bundok, ito yung sinasabi naming kandidatong senador na lover. Yeah. Abogado niya ako. Nung tumatakbong vice governor sa Bulacan, pinapadisqualify siya ng kanyang kalaban. So kinuha niya akong abogado. Pumunta ako doon sa Bulacan, inargue ko yung kanyang kaso, at nanalo kami. Hindi siya na-disqualify, but eventually, dahil sa pakiusap ng mga kaibigan, hindi tinuloy ni Ipe yung pagkandidato niyang vice governor ng Bulacan. Si Senator Bato, pareho kaming pulis. Taka kayo siguro, ba naging pulis yan? Si Attorney Lambino, baka lang ang alam niyan. Kasi adopted member ako ng Philippine National Police, PNPA Class of 1988. At isa ako sa campaign manager niya noong 2019, nung tumakbo siyang senador. Siyempre, si Senator Bato ay champion natin para sa seguridad, katahimikan, etc. Napakagaling na senador. Alam naman natin, hindi siya masyadong madaldal, pero pag nagsalita, talagang tagos sa puso yung kanyang sinasabi. Takot yung mga iba sa kanya. At yun ang kailangan natin ibalik muli sa Senado. Si Senator Bongo, at 2014, isa ako sa kasama ni Speaker Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez. Kami ang isa sa mga sol-sol para tumakbo. Si PRRD, ayaw talaga ni PRRD. Pero si Speaker Bebot, siya yung aming leader doon sa tinatawag naming Champs of Rudy Duterte. At si Senator Bongo, siya yung aming conduit doon kay PRRD hanggang makumbinsi namin. At si Senator Bongo, nasa ibang bansa ako eh. Tinawagan niya ako noong 2016. Sabi niya, Attorney, gusto ni PRRD maging administrator ka sa isang ahensya. Sabi ko,
Hindi ata ako nakahandang manilbihan sa gobyerno, masarap na yung buhay ko sa private sector. Pero mahirap tumanggi sa isang Bongo at lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kaya ako tinanggap maging member ng cabinet at naging administrator po ako ng Cagayan Economic Zone Authority. Ganun po yung naging relasyon namin ni Senator Bongo. Pinakahuli, si Congressman Rodante Marcoleta. Pareho kami ng advokasya niyan. Pagsusulong reforma ng ating saligang batas. At gusto natin na talagang magkaroon ng pagbabago itong saligang batas na ito. Kasi since 1995, 30 years ago, inumpisahan ko na po yung advokasya na yan. Hanggang noong 2005-2006, ako yung nagsulong ng pagbabago ng saligang batas. Pumunta ako sa Korte Suprema, inargue ko yung kaso ron. Natalo lang ako ng isang boto na bago na sana itong 1987 Constitution na ito. Kasi bilang isang abogado, nagtuturo po ako ng political law and remedial law review. At lagi kong sinasabi na itong 1987 Constitution na ito, kung hindi magbabago, ang Pilipinas ay magiging isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Dahil itong 1987 Constitution ay nagbibigay sa mga mayayaman, mga elitista, mga oligarchs na kontrolin nila hindi lamang ng ekonomiya kung hindi pati politika. Sinabi ko noong 1995, itong mga oligarchs ngayon ay financier lamang. Silang nagbibigay ng pera sa mga politiko. Darating ang panahon, sila na mismo ang magiging politiko. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Itong mga oligarchs, sila na rin ang politiko ngayon. So ano pa ang magiging kinabukasan ng Pilipino kung hindi natin babaguhin ito? Sinubukan nila na isulong ang pagbabago ng saligang batas lately. Pero nakita ko mali yung sistema. Agrabyado yung taong bayan. Bakit? Ginagamit nila ang perang galing sa Kongreso na tinawag nilang AKAP para magpapirma sila ng mga tao upang sa ganun maisulong nila ang People's Initiative. Hindi po ako papayag sa ganung sistema kasi mali po yon, hindi tugma doon sa prinsipyo ng PDP laban na baguhin ang saligang batas patungo sa federalismo at magkaroon ng isang unicameral parliament na yun ang gusto ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya kasama ko yan si Congressman Rodante Marcoleta sa paglaban, pagreforma ng ating gobyerno. Panghuli si Pastor Apollo Kibuloy. Noong 2010, hindi rin po ako makatanggi. Bata pa ako noon. Imagine na, 2010, 15 years ago, malakas pa akong pumalo ng golf. Single handicap pa ako sa golf noon. Pinatakbo po akong senador noong 2010. Alam ko, napakahirap. Lalong mahirap kasi hindi popular yung nakaupong presidente noon. Negative yung kanyang trust rating, si President GMA. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon. Ang isa sa tumulong at nagbigay lakas sa akin na magpatuloy si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kahit alam niya pong mahirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa KOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Tamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, KOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon, nakatutok po sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ngamda kayo nga kabagyak, ilyak nga Ilocano. Amoyo no sino ti pudpud no nga Ilocano. Diyay may nga, day ti puso nga na nakatakder tata. Day ta mga ibagbaga nga Ilocano, handang amuag sa ot Ilocano data tahang nga dimmakkel. Di tayan tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila, na banatan ng banatan si BP Inday Sara, na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund.
Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron ding executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito, sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marcoleta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra, Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Attorney Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin maipapakita yung tunay na lakas ng partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi-retired na po ako sa law practice. Pinobaya ko na po sa aking mga anak na mga abogada na at mga manugang na abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka. Alam po yan ni Kaipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng mga palay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit 100 pamilya sa Pangasinan ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturuan namin sila ng tama. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon, makakapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Mismo ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Filipino na sila ay nagugutom. At tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipa pataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Attorney Jevie Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan, hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito na ang mga magiging susunod na senador
ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Atty. Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka. Tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagasto sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalakihang mga billboard, LED. LED. Yun po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe, maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang po maasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Di ba masarap sabihin? Tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss. At si Manong Sid Lapenya, nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong nais batiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po si Speaker Bebot Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunuan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astra Naik at saka lahat ng mga nandiyan. Mga 20 yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo kinakamayan ng kaliwa yan? Di ba, komunista lang kumakaway ng ganon? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP Laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba-ibang lugar na nandito dito. Itaas nga ninyo yung kamay, mga Ilocanong katulad ko. Dahil kapatak namang mga antipugong kan rabong. Anyakit din ay na nagtangkan, dahi tadila yun niya. Anawat, sudila. Yan ang tunay na Ilocano. No? Hindi yung sasabihin nila na ang Ilocano ay sila lang. Mas marami kami ngayon sa Ilocos. Gising na po kami sa katotohanan. Dahil marami sila, ang dami. At syempre, yung grupo ng mga veterano. Malapit sa amin ni Senator Bato at ni Senator Bongo ang mga veterano, ang mga militar. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay adopted classmate ng Class 92 ng Philippine Military Academy. Kaya pagkatapos po nito, aakyat na po ako sa Baguio at makikiusap sa aking mga kaibigan ng mga sundalo nag-graduate ng Philippine Military Academy. Pero, meron po silang hinihingi sa akin. Sabi nila, Ms. Tabok, pag nanalo kang senador, kayo ni Senator Bato, Senator Bongo, sana maisulong nyo yung batas na magpapalakas sa aming mga veterano. At dahil po dyan, isa sa batas na aking pinag-aaralan at idudulog sa Senado, kung ako man ay pala rin magiging principal author ako, kung hindi man siguradong mananalo si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of Veterans Affairs. Kasi hindi naasikaso yung mga veterano. Ang mga veterano ay nasa under lamang po ng PIVAW, isang opisina lamang po yan ng Department of National Defense. Pero mga veterano, hindi lamang po yung mga lumaban sa gera. Kasama na rin po yung mga membro ng pamilya nila at yung mga naulila. At marami po tayong dapat na gawin para matulungan ang mga veterano, mga pamilya nila. Isa sa mga advokasya ni Senator Bongo ay Malasakit Center, Health Center, pagtatayo ng mga specialized regional hospital. Maigi siguro, dagdagan natin, Senator Bongo, nag-iisa lamang yung Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City. So yung mga taga Mindanao, taga Cagayan, taga Bisaya,
na mga veterano, matatanda na, walang specialized hospital na mag-asikaso sa mga matanda, kailangan pa ba nilang pumunta ng Quezon City? Ang gusto natin, magkaroon ng regional hospital exclusive for the veterans and the elderly in all regions of the country. And that can be done only with the help of people who really love the military, the servicemen, the uniformed services, and their beneficiaries. Senator Bongo, Senator Bato, the whole PDP Laban members, isama nyo na rin po ang inyong kabaka, Attorney Raul Lambino. Isa lamang po yung pangako ko sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos, tapat sa bayan, tapat sa mamamayan, tapat sa tao, tapat sa ating pamilya. Dahil dito, wala pa akong campaign manager. Nadaanan ko yung aking idolo. Matagal na, katulad ni Eric. Idolo din niya yon. Si Ma'am Vivian Velez. Pwede ba, Ma'am Vivian, ikaw yung aking magiging campaign manager? Yan, muna siya. Yan, Ayan, mga kabaka, mga Pilipino. Kanina, tinanong ko si Attorney Bundok, kumanta ka na ba? Hindi pa eh. Tinanong ko si Senator Bato. Sabi ko, partner, kumanta ka na ba? Kasi Senator Bato, ang galing kumanta niya. Narinig niyo bang kumanta yan, Senator Bato? Oh. Pero mamaya, kung wala nang magsasalita kasi nandyan pa ang aking kaibigan, si Ipe, Mr. Epektibo. Siguro, pag wala pa si PRRD at walang entertainer dito, maliban si Giselle, ay pwede kami ni Senator Bato na mag-entertain sa inyo. Maraming salamat! Mabuhay ang PDP Laban! Mabuhay si PRRD! Mabuhay si Vice President Inday Sara! Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Salamat po. Number 34!